Magandang araw po sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa sakit na cancer. Sa video na ito ibibigay ko dito sa inyo ang muntikong kaalaman upang maiwasan po ninyo ang mga posibilidad sa sakit na cancer. Pero bago ang lahat, anyayahan ko muna kayong mag-subscribe, mag-like, at huwag kalimutan pindutin ang notification bell upang updated kayo sa bagong videos. Maraming salamat. Ano ba ang sakit na cancer? At ano ba ang mga dahilan na magkaroon na sakit nito? Ang cancer ay isang malubhang sakit na sanhi ng hindi kontroladong pagdami ng mga abnormal na selula sa katawan. Ang mga dahilan ng cancer ay maaaring maging marami at kadalasang nagkakaroon nito ng kombinasyon ng mga salik. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng cancer. 1. Genetic na mga pagkakamali. Maaaring magkaroon ng mga pagkakamali sa mga gene na nagkokontrol sa pagdami at pagkamatay ng mga selula. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring ipinamana o nabuo sa loob ng katawan. 2. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay isa sa pinakamalaking sanhi ng cancer. Ang mga kemikal na matatagpuan sa sigarilyo ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa DNA at mag-trigger ng pagdami ng mga abnormal na selula. 3. Labis na pag-inom ng alak. Ang labis na pag-inom ng alak ay nauugnay sa panganib ng pagkakaroon ng ilang uri ng cancer tulad ng cancer sa bibig, lalamunan, at bituka. 4. Malusog na pamumuhay. Ang hindi malusog na pamumuhay tulad ng hindi wastong pagkain, kakulangan sa ehersisyo, at labis na timbang ay maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib ng pagkakaroon ng ilang uri ng cancer. 5. Exposure sa mga mapanganib na kemikal. Ang pagkakalantad sa mga kemikal tulad ng asbesto, bawal na gamot, at iba pang mga kemikal sa trabaho o kapaligiran ay maaaring magdulot ng cancer. 6. Radiation. Ang labis na pagkakalantad sa radiation tulad ng radiation therapy o matagalang exposure sa mataas na antas ng radiation ay maaaring magdulot ng cancer. 7. Impeksyon. Ang ilang mga impeksyon ng virus at bakterya ay nauugnay sa panganib ng pagkakaroon ng cancer. Halimbawa, ang Human Papillomavirus HPV ay nauugnay sa cancer sa cervix, at ang Helicobacter pylori ay nauugnay sa cancer sa tiyan. Mahalaga na tandaan na hindi lahat ng mga tao na may mga nabanggit na salik ay magkakaroon ng cancer. Ang mga ito ay nagdaragdag lamang ng panganib. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang cancer ay ang pagpapanatili ng malusog na pamumuhay, pag-iwas sa mga kilalang sanhi ng cancer, at regular na pagpapa-check up para sa early detection at paggamot. Ilan ba ang klase ng cancer? At ano ba ang mga pangunahing sakit na cancer? Mayroong mahigit sa 100 na uri ng cancer. Ang ilan sa mga pangunahing uri ng cancer ay ang sumusunod. 1. Cancer sa suso, breast cancer. 2. Cancer sa baga, lung cancer. 3. Cancer sa colon at rectum, colorectal cancer. 4. Cancer sa prostata, prostate cancer. 5. Cancer sa balat, skin cancer. 6. Cancer sa bituka, stomach cancer. 7. Cancer sa atay, liver cancer. 8. Cancer sa cervix, cervical cancer. 9. Cancer sa pancreas, pancreatic cancer. 10. Cancer sa bituka, intestinal cancer. 11. Cancer sa utak, brain cancer. 12. Cancer sa dugo, leukemia. 13. Cancer sa lymph nodes, lymphoma. 14. Cancer sa bato, kidney cancer. 15. Cancer sa tiyan, gastric cancer. Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing uri ng cancer. Bawat uri ng cancer ay may iba't ibang mga sintomas, mga kadahilanan sa pagkakaroon nito, at mga pamamaraan ng paggamot. Ang tanong, may mga pagkain bang makatulong sa sakit na cancer? Habang walang isang pagkain na tiyak na makakapagpatanggal ng cancer, isang malusog na dieta na mayaman sa ilang mga pagkain ay maaaring makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagkakaroon ng cancer at suportahan ang pangkalahatang kalusugan. Narito ang 12 na mga pagkain na kilala sa kanilang potensyal na labanan ang cancer. 1. Berries. Ang mga berries tulad ng strawberries, blueberries, at raspberries ay puno ng mga antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng mga selula mula sa pinsala at nagpapababa ng panganib ng iba't ibang uri ng cancer. 2. Cruciferous vegetables. Ang mga gulay tulad ng broccoli, cauliflower, kale, at Brussels sprouts ay naglalaman ng mga sangkap na nakapagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng cancer. 3.
Bawang, ang bawang ay naglalaman ng mga sangkap na sulfuro na nauugnay sa mas mababang panganib ng ilang uri ng kanser, kabilang ang kanser sa tiyan at colorectal. 4. Kamatis, ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na nauugnay sa mas mababang panganib ng kanser sa prostata. Ang pagluluto ng kamatis ay maaaring magdagdag sa kahandaan ng lycopene. 5. Green tea, ang green tea ay puno ng mga polyphenol na nagpapababa ng panganib ng ilang mga uri ng kanser. Ang regular na pag-inom ng green tea ay maaaring makatulong sa pagprotekta ng katawan laban sa kanser. 6. Fatty fish, ang mga taba ng isda tulad ng salmon, sardinas, at tulingan ay mayaman sa omega-3 fatty acids na nagpapababa ng panganib ng ilang mga kanser tulad ng kanser sa suso at colorectal. 7. Turmeric, ang turmeric ay naglalaman ng curcumin, isang sangkap na may malakas na mga katangian sa paglaban sa kanser. Ang pagdaragdag ng turmeric sa mga pagkain ay maaaring magdulot ng mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. 8. Walnuts, ang mga walnut ay mayaman sa mga omega-3 fatty acids at mga antioxidant na nagpapababa ng panganib ng ilang mga kanser tulad ng kanser sa prostata at colorectal. 9. Citrus fruits, ang mga prutas tulad ng kahel, lemon, at dalandan ay mayaman sa bitamina C at iba pang mga antioxidant na nagpapababa ng panganib ng ilang mga kanser tulad ng kanser sa bibig at lalamunan. 10. Soy, ang mga produkto ng soy tulad ng tofu at tempeh ay naglalaman ng mga sangkap na nagpapababa ng panganib ng ilang mga kanser tulad ng kanser sa suso at prostate. 11. Dark leafy greens, ang mga madilim na berdeng dahon tulad ng spinach, kale, at collard greens ay mayaman sa mga bitamina, mineral, at mga antioxidant na nagpapababa ng panganib ng ilang mga kanser tulad ng kanser sa bituka at baga. 12. Whole grains, ang mga buong butil tulad ng brown rice, quinoa, at oatmeal ay mayaman sa mga fiber, bitamina, at mga antioxidant na nagpapababa ng panganib ng ilang mga kanser tulad ng kanser sa bituka at puso. Mahalaga rin na tandaan na ang isang malusog na pamumuhay, kasama ang regular na ehersisyo at hindi paninigarilyo, ay mahalaga rin sa pagbawas ng panganib ng kanser.